Guys, kasado na nga po ang magiging semis match-up ng dalawa sa pinakapopular na team sa PBA, ang Barangay Ginebra at ang San Miguel Beermen. Sa kabilang match-up naman ay ang Magnolia Hotshots at ang Phoenix LPG Masters matapos nilang idispatcha ang Meralco Bolts kagabi. Ngunit hindi naging madali para sa Phoenix na itumba ang Bolts dahil nagpamalas ng tikas ang mga ito hanggang sa last minute ng laro. Maalalang binura muna ng Bolts ang twice to beat advantage ng Fuel Masters dahil nagwagi ang Bolts sa kanilang unang laban. At dito sa semifinals, malalaman natin kung magtutuloy-tuloy nga ang Cinderella run ng Phoenix laban sa Magnolia Hotshots. Yan at marami pang halo-halong topic ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. At sa mga hindi pa, salamat sa inyong panunood. Mga ka-Republic, nahirapan ang Phoenix bago na idispatcha ang Meralco. Kinailangan pa nila ang pangalawang laro para maibulsa ang semifinal slot. At ngayon nga na nakuha na nila ang semi-slot, ay naikasa naman ang kanilang pakikipagsagupa sa pinakamainit na team na walang iba kundi ang Magnolia Hotshots. Sa paghaharap ng Magnolia at Phoenix sa Best of 5 semifinal series, unang mapagtutuunan ng atensyon ay ang tapatang Tyler Bay na import ng Hotshots at Jonathan Williams na import naman ng LPG Masters. Si Tyler Bay, being the youngest PBA import sa kasalukuyan, ay fit na fit sa sistema ni Coach Chito Victolero. At ganun din si Jonathan Williams, who's doing wonders para naman sa kupunan ni Coach Jamay Karim. Ngayon lang nakasalta sa semis ang Phoenix mula noong 2020 Philippine Cup. Sa panalong ito ng Phoenix sa Meralco ay nagtala si Williams ng 21 points and 16 boards. Although sumasablay sa mga crucial na free throw, isa sa mga kahinaan nito, hindi maitatangging naging instrumento si Williams para makarating sa semis ang LPG Masters. Isang concern lang sa weakness ni Williams sa free throw, sa gipit ang laro ay posibleng i-foul ito at doon ito pahirapan. Sa kabilang banda, very consistent naman ang import ng Magnolia na si Tyler Bay. At kung lalalim pa sila sa torneo na siyang inaasahan ng marami, mukhang indabag na para sa kanya ang Best Import of the Conference Award. At pag-usapan naman natin ang kabilang bracket sa semifinal match between Barangay Ginebra at San Miguel Beermen. Marami ang nag-aabang sa malaking sagupaang ito ng magkapatid na team. Unang armas ng SMB na ipansasagupa sa mga mag-alak ay ang kanilang import na si Benny Boatwright na nag-a-average ng 40.3 points per game sa kanyang naunang 3 laro. Magiging malaking problema pa rin para sa Barangay Ginebra ang PBA 7-time MVP na si Junmar Fajardo. Alam naman nating lahat basta healthy si Fajardo ay mahirap talunin ang SMB. Panahon pa ni former SMB coach Leo Austria, si Junmar Fajardo na ang bumubuhat sa Beermen at nadagdagan pa nga siya ng makakatulong dahil sa import nilang si Boatwright. Sa kabilang banday may maipantatapat din naman sa mga astig ng SMB ang defending champion Barangay Ginebra. Magiging banggaan ang mga higante sa ilalim sa pagtatapatan ni na Christian Standhardinger at Junmar. Tutulong si Japet Aguilar at Tony Bishop sa wings upang pigilan ang perimeter scoring ng magsiserbisa. Parehong may mahuhusay na point guard ang magkabilang team, sina Scotty Thompson at Stanley Pringle, katapat sina Terence Romeo at Jericho Cruz. Kilalang maangas si Jericho Cruz, kaya hindi malayong makagirian ito sina Nards Pinto at Maverick Ahanmisi. Pari-pareho ring may matalas na 3-point shooting ang mga ito. Marami nga ang naniniwala yamado sa match-up na ito ang San Miguel Beermen dahil sa lalim ng bench ng SMB. Mas lumalim pa nga ng madagdag si Don Trollano. Ngunit ang sigurado papalag sina Jamie Malonzo at Bon Pisumal. Sayang dahil nasa injured list si Jeremiah Gray na dagdag na sa ceiling ay dagdag pa sana sa bilis at shooting. Posibleng i-magic bunot ni Coach Tim Cone ang kanyang rookie si Ralph Co upang makapag-provide ng ilang minutong pahinga sa kanyang starting unit.
Tiyak na magkakaroon ng pisikalan sa semis match-up na ito ng Ginebra at SMB. Hindi lang sa 3-point shooting nakilala sina Chris Ross at Marcio Lassiter. Kilala rin sila sa pagiging mahusay na defender, partikular si Chris Ross. Pansamantala ay kakalimutan muna ng dalawang ito na ang kanilang kalaban ay team ng kanilang coach sa Gilas. Sa sagupaan nila'y isasantabi muna ang pinagsamahan sa mga nakaraang bakbakan na sila-sila ang nagtutulungan. Sa nakaraang Hangzhou Asian Games, tinuruan ni Coach Tim Cone si Junmar Fajardo kung paano lalo pang lalakas sa ilalim. Dito sa sagupaang Ginebra SMB, ang kahinaan naman ni Junmar ang hahanapin ng American coach upang doon ito atakihin ng kanyang mga bataan. Bukod sa banggaan ng mga players, magiging tagisan din ito ng talino ng dalawang bench tactician. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Dakilang Grab Driver, Raymond Iglesia, Jose Rodrigo, Joel Atienza, Remihia Tibay, Wendell Bagsak, Rosemary Juan, Cain Talares, Kats Aquino, at si Erwin Santiago. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.